kangkong ay isang mahusay na mapagkukunan ng folate, niacin pantothenic acid, bitamina B5, mahalaga para sa paggawa ng mga selula ng dugo. Pyridoxine, bitamina B6, mabuti para sa pag-iwas sa anemia at kalusugan ng mga ugat, balat, at mga pulang selula ng dugo. Thiamine, riboflavin, copper, manganese, phosphorus. Ang terminong superfood ay lumitaw sa huling bahagi ng ika-20 siglo at ang Oxford Dictionary ay tumutukoy dito bilang isang pagkaing mayaman sa sustansya na itinuturing na partikular na kapaki-pakinabang para sa kalusugan at kagalingan. Kapansin-pansin, ang terminong superfood ay naging popular ng media at natukoy sa mga pagkaing may hindi pangkaraniwang mataas na nilalaman ng antioxidant, bitamina, o iba pang nutrients. Ang mga pagkaing nagpo-promote ng kalusugan na tinukoy bilang mga superfood ay kinabibilangan ng blueberries, salmon, green tea, walnuts, soy at madahon o madilim na kulay na mga gulay. Tulad ng broccoli at spinach. Ang kangkong ay mataas sa iron ngunit hindi mapait. Ginagawa nitong sikat na sangkap na kinakain ng hilaw sa mga salad. Mayaman sa bitamina A, ang bawat 100 gramo ng kangkong. Kahanga-hanga, iyon ay 210% ng iyong pang-araw-araw na paggamit ng bitamina A. Ang bitamina A ay mahalaga para sa kalusugan ng balat, buhok, at paningin. Ang isa pang bitamina na may malaking presensya sa kangkong ay ang vitamin C. Ang bitamina C ay mahusay para sa pagprotekta sa katawan mula sa iba't ibang sakit. Ang bitamina C ay kilala rin na mahusay para sa balat at buhok. Ang iron, magnesium, at calcium ay sagana din sa kangkong. Mahalaga ang mga ito para sa kalusugan ng buto at ngipin. Pyridoxine, bitamina B6, mabuti para sa pag-iwas sa anemia at kalusugan ng mga ugat, balat, at mga pulang selula ng dugo. Available din ang fiber at antioxidants mula sa kangkong. Ito ay medyo mataas sa beta-carotene, at natural na antioxidants, protina, carbohydrates, at dietary fibers. Ito ay siksik sa mga electrolyte, kabilang ang sodium at potassium. Ang madaling palaguin na gulay na ito ay tiyak na karapat-dapat na makakuha ng higit na pansin kaysa sa kasalukuyan. Subukan mo ito, at walang mawawala. Ang impormasyon ito, para sa layunin pang edukasyon lamang at hindi layunin na kapalit sa isang medical na paggamot ng isang propesyonal, ito ay pang sariling edukasyon at dagdag kaalaman para sa mga tao na mahilig magbasa o higpit pa. Maraming salamat po.